Noong hapon ng December 25, mismong araw ng Pasko, sinimula ng paglilitis kay Nicolae Ceausescu at sa mismong kanyang asawa. At ito ay ilang oras lamang ang lumipas bago masaksiyan ng milyong-milyong Romanian ang isang eksena na hindi nila kailanman inakalang mangyayari. Ang mag-asawang Ceausescu binura mismo sa harap ng kamera. Bakit nga ba tinapos ng mga taga-Romania ang kanilang presidente? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Si Ceausescu ang namuno sa Romania na parang siya ang may-ari ng buong bansa. Tinawag niya ang sarili bilang Genius of the Carpathians, ang pinakamahal na anak ng bayan, at ang pinakamataas na pinuno ng ginintuang panahon. Ang asawa niyang si Elena, nahirap pa nga sa pagbabaybay, itinanghal namang kilalang scientifico na eksperto raw sa polymer chemistry. Magkasama nilang ginawang pinakamalupit na police state sa Eastern Europe ang Romania. Ang Securitate, ang kanilang secret police, ay mayroong tinatayang 15,000 na official at daang-daang libong impormante. At sa dami nga nito, halos isang informer bawat 43 na katao. Sinadya ng Rime na iparamdam sa lahat na may nagmamasid sa kanila kahit saan at kahit kanino. Pwedeng isumbong ka ng kapitbahay mo, pwedeng i-record ng katrabaho ang bawat salita mo, kahit ang sariling anak, pwedeng ipagpalit ang magulang kapalit ng premyo mula sa estado. At hindi lang mata ng tawang nagbabantay. Nagtago sila ng mga mikropono sa likod ng larawan sa mga bahay, inire-record ang usapan ng mag-asawa. Lahat ng linya ng telepono ay nakatap, may mga departamento na buong araw nakikinig at nagsusulat ng transcript. Kahit mga typewriter ay kailangang irehistro. Lahat ng sample ng letra isinasampa sa record para madaling matukoy kung sino ang gumawa ng anumang anonimo sa sulat. Alam ng Rime na mas mabisa ang takot kaysa sa daas. Hindi nila kailangang huliin ang lahat, sapat nang maniwala ang bawat tao na maaari silang maharap sa kapahamakan sa kahit isang maling salita o tingin. Bawat Romanian na buhay na parang minsan lang lumihis, tapos na ang buong pamilya. Ang parehong mga telebisyon na nagpapakita ng kanilang pagkitil ay ang mga device din na paulit-ulit na nagpapalabas ng propaganda sa loob ng maraming dekada. Habang ipinapatayo ni Ceausescu ang ikalawang pinakamalaking administrative building sa buong mundo, isang palasyong winasak ang malaking bahagi ng lumang Bucharest, halos 1/5 na bahagi ng makasaysayang sentro, gutom naman ang taong bayan. Noong 1981, nag-decide ang diktador na bayaran ng Romania ang lahat ng utang na panlabas nito at ginawa niya ito kahit anong maging kapalit. At nang inanunsyo niya noong April 1989 na tuluyan ng nabura ang humigit kumulang 10 to 13 billion dollar na utang, kapalit naman ito ang halos pagkalagas ng buhay at kabuhayan ng mga tao. Ang pagkain ay sobra-sobrang nirasyonal, nagpapalipas ng 5 oras sa pila ang mga tao para sa isang pirasong tinapay. Ang karne naging pambihirang luho na lumalabas minsan lamang kada buwan. Ang mantika sinusukat bawat kutsara at ang gatas para lang sa batang wala pang 1 taon. At ang mga matatanda naman natutong mabuhay sa mais at patatas kung sakaling makahanap pa sila. Dumoble pa ang hirap ng dumating ang taglamig. Sobrang higpit ng rasyon ng enerhiya. Sa Bucharest halimbawa, mahigit 4.5 oras lang ang pinapayagang pag-init bawat araw at madalas pa itong maputol. Dahil dito, natutulog ang pamilya na nakajacket, magkakatabi sa isang maliit na kwarto, lola, lolo, magulang at mga bata. Lahat nag-iipon ng init ng katawan para hindi ginawin. Sa mga ospital, halos wala ng gamot. Mayroong mga operasyon na ginagawa na walang anesthesia at may mga sanggol na ipinapanganak na wala man lang tamang kagamitan. Pagsapit ng 1989, isa ang Romania sa may pinakamataas na infant at maternal mortality rate sa buong Europa. At yun ay sa record ng ospital pa lamang. Pagbagsak ng Riemen, lumabas na mas malala pa pala ang totoong bilang. Isang pediatrician ang nagpatotoo na bawat linggo, 10-10 sanggol ang nakikitil dahil sa lamig at gutom. Habang sa TV, ipinagmamalaki ng estado ang pinakamahusay na socialist world, ang healthcare ng Romania. Sa television, 2 oras lamang ang broadcast kada gabi mula 8 PM hanggang 10 PM at puro propaganda yun. Binisita ni Comrade Nicolae Ceausescu ang isang pabrika na kung saan nalampasan ng mga manggagawa ang kanilang kota ng 200%. Ang sunod ay ang pinakamagandang ani sa kasaysayan kahit gutom ang bayan. Pagkatapos si Elena naman na di umano'y nakadiskubre ng bagong compound ng chemistry kahit hindi niya mabigkas ang pangalan ng mga ito. Habang sa TV ay puro kasaganahan at tagumpay ang ipinapakita, sa totoong buhay may mga pamilya na nagpapakulo ng lumang sapatos para sa protina mula sa pandikit.
May mga nagsusunog ng sariling kasangkapan para lamang uminit. Sa mga paaralan, may mga batang inihimatay sa gutom. Pagsapit ng 1989, nag-iisa na lamang ang Romania sa matigas at malapit itong Stalinist system. Noong November 9, bumagsak ang Berlin Wall. Sa Poland, nagkaroon ng malayang halalan. Sa Hungary, binuksan ang hangganan patungong kanluran. Sa Czechoslovakia, umuusad ang Velvet Revolution, papalapit ang pagkapangulo ni Václav Havel. Kahit ang Soviet Union ni Gorbachev ay nagre-reforma na. Si Ceausescu ay pinapanood ang kapwa niya diktador na bumabagsak at walang natutunan. Nang tanungin tungkol sa Glanos at Perestroika, sinabi niya na hindi kailanman magkakaroon yan sa Romania. Sa 14th Party Congress noong November 20 and 24, 1989, habang nagbitiw ang mga komunista ng Czechoslovak, si Ceausescu naman ay muling nahalal. Ang kanyang opening address ay umabot ng 5 oras, walang umiimik. Ang mga delegado, pumapalakpak on cue, takot na sila ang unang uminto. Nagsimula ang protesta sa Timisoara, malapit sa hangganan ng Hungary. Noong December 15, sinubukan ng security na paalasin si Laszlo Tokes, isang Hungarian Protestant minister na pumupuna sa pamahalaan. Nagtipon ng kanyang congregation, bumuo ng human chain para protektahan siya. Sumama ang mga estudyante at manggagawa. Ang simpleng pagdepensa sa isang pastor ay naging isang malaking pagkilos. Pagsapit ng December 16, libo-libo na ang nasa kalsada, sumisigaw, ibagsak ang diktador, ibagsak ang komunismo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, may naglakas loob na buong bayan at hindi na sila takot. Sa mga nangyaring ito talagang mabilis at marahasang tugon ng diktador. Inutos niyang putokan ng diretso ang mga tao at ito ay ubusin lahat. Noong December 17, tumambad ang pinakamatinding araw sa Timisoara. Inatake ng hukbo ng security at pulis ang walang kalaban-labang nagpoprotesta, nakapwesto ang mga sundalo sa mga balkonahing nakatanaw sa mga plaza at inaasinta ang ulo at dibdib ng mga tao para siguradong makitil. Dose-dosena ang nakitil at daan-daan talaga ang napinsalaan. At para takpan ng krimen, inilunsad nila ang Operation Rose. 43 na katao ang kinuha, isinakay sa truck, dinala sa Bucharest at sinunog sa Sinusa Crematorium. At talagang hindi na muling nabawi ng mga pamilya ang kanilang mga mahal sa buhay. Noong December 18, sa gitna ng kaguluhan, lumipad si Ceausescu papuntang Iran para sa isang state visit. Iwala siya na kontrolado na niya ang sitwasyon, pero pagkatalikod niya, sumabog na ang Timisoara. 100,000 katawang nagdeklara na ang lungsod ay malaya mula sa komunismo. May mga sundalong pumapanig sa mga tao, nagbibigay ng bisyo at tinapay. Tumigil ang mga pabrika na wala ang takot at nang mawala ang takot, nagsimula na ang revolusyon. Pagbalik ni Ceausescu noong December 20, nag-televise address siya. Tinawag niyang provocation ng Timisoara, sinisisi ang foreign agent, Hungarian extremist at fascist group. 37 minuto siyang nagsalita ni hindi binanggit ang mga nakitil. Walang simpatya, walang pag-amin, puro pananakot at puro kasinungalingan. At ngayong gising na ang bayan, alam na nilang nagkukunwari lamang siya. December 21, ang huling araw ng kapangyarihan ni Ceausescu. Nag-organize siya ng malaking rally sa Palace Square, libu-libong manggagawa at estudyante ang sapilitang pinapunta at ang hindi sumipot, tanggal mismo sa trabaho. Iba-broadcast ng live ng 12:30 PM para ipakitang mahal pa rin siya ng bayan. Sa unang ilang minuto, maayos ang lahat, palakpakan, pulang bandila, portrait niya sa ere, at pagkatapos, nangyari na ang hindi inaasahan. Patuloy na nagbubunga nga si Ceausescu tungkol sa mga puwersang kaaway at mga tagumpay daw ng scientific socialism. Ang kanyang boses ay talagang paulit-ulit at talagang walang buhay. Umaalingaw sa buong plaza mula sa malaking speaker. Pero makalipas ang umigit kumulang 8 minuto, may nangyaring hindi inaasahan. Populare din București, considerând aceasta ca o May tunog na biglang sumabog mula sa gitna ng mga tao at sabi ng ilan paputok, subalit sabi ng iba sabay-sabay na buwisit at bu. Ano man yon, ang naging epekto nito ay mabilis at talagang napakatindi. Ang mga tao na sa pilitan ay inorganisa para magpuri sa kanya, biglang bumaliktad. Sumigaw sila, Timisoara, Timisoara. Pangalan ng city na mayroong pinakamaraming martir sa kamay ng Riemen. Ang mga palakpak naging sigawan, ang mga cheer naging galit at paglapastakan. At lahat yun ay nangyayari ng live sa TV. Nakuha na ng kamera ang isa sa mga pinaka hindi malilimutang sandali sa kasaysayan.
Ang mukha ni Ceausescu na unti-unting nalulusaw mula sa kumpiyansa, naging pagkabigla hanggang sa kitang-kitang tunay na takot. Bumubuka ang bibig pero walang lumalabas sa salita. Itinaas niya ang kamay para patahimikin ang tao pero lalo lamang lumakas ang sigawan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinapakita ng TV ang katotohanan, hindi propaganda. Si Elena galit na galit, biglang sumunggab sa mikropono, "Tumahimik kayo, tumahimik." Na parang guro na sinasaway ang mga batang pasaway at lalo lamang na itong pinainit ang sitwasyon. Sandaling pinutol ang live broadcast at pagbalik, pilit na sinasalba ni Ceausescu ang sarili, nag-aalok ng pagtaas ng sahod mula 2,000 lei gagawing 2,200 lei. Subalit huli na, milyon-milyon ang nakakita kung paano naging isang matandang takot ang dating pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Pagsapit ng gabi, sumiklab ang kabisera. Libo-libong estudyante at kabataang manggagawang nagtayo ng barikada sa University Square at Revolution Square. May hawak silang bato at molotov cocktails, kalaban nila tirgas, transyon at bala ng security. Marami ang inubos, daan-daan ang napinsalaan, pero lalo lamang lumaki ang protesta. Pagsikat ng araw ng December 22, nag-aapoy ang buong Romania. Ang Cluj, Brasov, Sibiu, Constanta, lahat ay nag-aalsa. Ang revolusyon parang apoy na hinihipan ng hangin na hindi na mapipigil. Magsisimula ang araw ng December 22 sa isang pangyayaring nagpabagsak sa diktadura. Bandang 9:30 AM, natagpo ang kitilis na Defense Minister Vasily Milea sa loob ng Central Committee Building. Sabi ng Riemann, kinitil ang sarili pero ang bulong-bulungan, pinakitil siya ni Ceausescu dahil tumanggi siyang utusan ng hukbo na ubusin ng mga sibilyan. Noong i-broadcast ng state radio na traidor si Milea, sumabog ang galit ng militar. Isa-isang bumaliktad ang mga batalyon, niyakap nila ang mga nagpoprotesta, iniikot ang mga tangke laban sa security, pinunit ang pulang insignia at pinalitan ng armband na kulay ng bandila ng Romania. Ang hukbo na nagpapanatili kay Ceausescu sa kapangyarihan sa loob ng dekada, ngayon ay naghahangad na mawala na siya. At sa loob lamang ng 3 oras, tatakbo na ang diktador ng literal para iligtas ang sarili niyang buhay. Pagsapit ng late morning ng December 22, halos 100,000 katao na ang nakapalibot sa Central Committee Building. At sa huling pagkakataon, sinubukan pa ni Ceausescu na magsalita mula sa balkonayang nagdala sa kanya sa poder. Pero ngayon, hindi na palakpak ang sumalubong sa kanya. Bato, sapatos, kahit anong mahawakan ng mga tao, ibinabato nila sa gusali. Kailangan takpan ng mga bodyguard si Ceausescu gamit ang bulletproof panel habang sinusubukan ng mga tao na pasukin ng pasukan sa ibaba. Sa loob ng gusali, nagkakagulo na. Mga opisyal ng partido, mga taong buong buhay na yumuko sa kanya, tumakas na sa likuran, nagsusunog ng dokumento, nagtatago ng pera, nililimas ang mga safe. Tinalikuran na siya ng sarili niyang sistema. Nang 12:06 PM, nang mabasag ng mga nagpoprotesta ang ground floor, nagmamadaling umakyat si Nicolai at Elena sa bubong kasama ang 2 bodyguard at 2 opisyal. Nandoon ang puting daw helicopter, umiikot na ang rotor. Ang piloto, pinaghintay sa ere habang tinututukan ng sandata. Pagdating nila, sumalakay din ang crowd sa bubong. Literal na may mga taong kumakapit na siskid ng helicopter nang umaangat ito. Habang umaangat ang helicopter, nakita ng masa ang diktador nilang tumatakbo palayo. Isang duwag na nilalayasan ng sariling bayan at doon alam na ng lahat, tapos na siya. Ang palasyong ilang dekada niyang pinagharian, napunta na sa kamay ng taong matagal niyang pinahirapan. 22 minuto lang lumipad ang helicopter. Ibinaba ito ng piloto na si Vasily Malutan malapit sa Giesty dahil sa takot sa anti-aircraft fire. Doon lumipat sila ng kotse, una kay Nicolai Deca, tapos kay Nicolai Petrisor, sinusubukang pang makatakas papunta sa Targu-Biste. Pero kilalang kilala na ang mukha niya. Sa loob ng dekada, araw-araw na sa TV, poster at pader ang kanilang litrato. At talagang walang lugar sa Romania na hindi sila makikilala. Nahuli sila malapit sa Targu-Biste bandang 3:30 PM at dinala sa isang maruming military barracks. Ang mag-asawang kumain sa ginintuang plato, naligo sa banyong may ginto, habang nagugutom ang mga tao. Ngayon ay nakakulong sa kwartong may 2 bakal na kama at isang bumbilyang mahina ang ilaw. Si Elena, reklamo ng reklamo sa lamig at pagkain. Si Nicolai, paulit-ulit na sinasabing, "Ako pa rin ang presidente ng Romania." Habang nakakulong ang mag-asawa, nagpatuloy ang kaguluhan at talagang tunay na nakakatakot ang sitwasyon. 1,104 ang opisyal na nakitil sa buong revolusyon at sa bilang na yun, 942 ang nakitil matapos bumagsak si Ceausescu. Ibig sabihin,
pinakamaraming pinsala ang dumanak nang wala na ang diktador. Pagkalipas ng 3 araw sa umaga ng Christmas Day, inayos ang isang improvised courtroom sa loob ng Targoviste Barracks, isang simpleng lecture hall dati para lamang sa political education. Doon gagawin ang paglilitis. 5 official ng militar ang gaganap bilang hukom, taga-usig at kahit defense attorney, lahat sabay-sabay. Sa totoo lang, matagal nang desidido ang bagong pamahalaan, parusang kamatayan. Inutos na ni General Victor Stanculescu kay Captain Lonel Boyru na pumili ng mga paratrooper para sa firing squad. Handa na ang lahat para sa tinatawag nilang revolutionary justice. Mga bandang 1:20 PM, inilabas ang mag-asawa. Si Nicolay suot ang itim niyang winter coat. Si Elena, hawak pa rin ng pitaka niya na parang makakapagsalba ito. Umupo sila sa isang simpleng mesa habang binabasa ni Colonel Gika Popa ang mga paratang. Genocide sa mahigit 60,000 umano ang nakitil, pagnanakaw ng mahigit $1 billion sa labas ng bansa, sinira ang espiritual at material na yaman ng Romania, at dagdag na rin dito ang acts incompatible with human dignity. Hindi na mahalaga ang eksaktong numero, alam ng lahat na sila ang sumira sa Romania. Ang paglilitis ay kinukonsiderang maging record ng kasaysayan, kaya ito ay kinuha na ng video. Tinanggihan ni Nicolay ang authority ng hukuman. Giit niya, tangi ang Grand National Assembly lamang ang may karapatang humatol sa Pangulo ng Romania na ituruway isang ilegal na kudeta na gawa ng mga banyagang puwersa. Si Elena naman ay kasing tapang ng asawa niya. Tinawag ang mga taga-usig na provocateur at sinabihan pa ang sarili niyang abogado na tumahimik nang ito ay magsimulang magsalita. Nang hingan sila ng plea, sinabi ni Nicolay na handa siyang sumagot lamang sa uring manggagawa ng Romania. Sagot ang taga-usig, inuhusgahan ka na nila sa pamamagitan ng revolusyon. Kitang-kita sa kanilang kamera ang pagkabulag sa reality at ang kanilang kaplastikan. Umabot ang humigit kumulang 1 oras ang pagdinig, mula 1:20 hanggang 2:40 ng hapon. Walang iniharap na ebidensya maliban sa katotohanan na alam na ng buong bansa, may mga nakitil, winasak ang bansa at sila ang responsable. Maging ang abogado ng depensa ay nakisama sa taga-usig. Isa pa nga ang nagsabi na sana ay tunay na tao ang kanyang ide-defend dahil para sa kanya, hindi na tao ang magkasawang Ceausescu. Sinubukan pang magbigay ng huling payag ni Nicolay, umaawit ng internationally, pero pinutol siya ng hukuman sa gitna ng kanta, pagkatapos binasa na ang hatol, kamatayan. Walang apela, walang awa, walang paghihintay. Sa loob ng ilang minuto, mawawala na sila. Bandang 2:50 PM, inihatid sila sa labas. Nakiusap ang mag-asawa na pareho silang makitilang magkasama at yun ang huli nilang kahilingan. Tinali ang kanilang mga kamay sa likod gamit ang lubid. Nagpupumigla si Elena, sumisigaw ng kahiyaya, kahiyaya, habang iginagapos ang kanyang mga pulsuhan. Sinabi ng isang sundalo kay Elena na kinitil mo ang mga anak namin. Tumutukoy sa mga kabataang nagprotesta at nakitil sa mga lansangan. Sagot ni Elena, ina nila akong lahat. Samantala si Nicolay ay muling umaawit ng awiting sosyalista habang inaayos sila sa harap ng isang dilaw na pader na konkretong bakod. Humandang magpaputok sina Captain Lonel Boyru, Sergeant Major Georgian Octavian at Dorin Marian Sirlan. Hawak ang kanilang mga Kalashnikov. Nagmamadali ang camera crew na i-setup ang kanilang mabigat na video camera sa lamig ng hangin. Pero bago maibigay ang anumang formal na utos, bago pa magsimula ang seremonya ng pagkitil, sabay-sabay ng inatake ng 3 sundalo ang mag-asawa. Talagang humataw ang ingay ng putok sa makitid na bakuran, tumatama ang eko sa mga pader ng barracks. Kinunan lamang ng kamera ang huling ilang segundo ng pagpapaputok. Umigit kumulang 120 bala ang tumama sa kanilang mga katawan sa loob ng wala pang 30 segundo. Si Nicolay ang unang bumagsak, ang katawan niya ay kumikibot sa lakas ng tama na tumama sa dibdib at ulo. Sumunod na gumuho si Elena, bumagsak sa tabi niya habang patuloy ang pag-atake ng mga sundalo at inuubos ang laman ng kanilang mga magasin. Napakabilis, napakatindi ng pagkitil na ang naabutan lang ng camera crew ay ang pinakahuling sandali ng pag-atake. Umipon ng pinsala sa nagyayelong semento, umuusok sa lamig ng December. Kinumpirma ng doktor ang nakikita na ng lahat, wala na ang diktador at ang kanyang asawa. Binalot ang kanilang mga labi ng kulay abong tolda at isinakay sa mga stretcher. Ipinakita ito sa kamera, patunay para sa isang bansa na kailangan na makita ang ebidensya. Sa footage, nakatitig si Nicolay sa kawalan, may pinsalang dumadaloy mula sa kanyang temple. Si Elena naman ay nakaandusay sa tabi niya, nakatalikod ang muka, sa wakas ay tahimik. Ang mag-asawa na minsang nagutos,
nasambahin sila ng 23 milyong Romanians ay ngayon ay mga labi na lamang na nakahiga sa nagyayelong lupa. Lahat ng detalye ay kinuna ng kamera bilang record para sa kasaysayan. Kinahapunan inanunsyo ng telebisyon ng Romania ang paglilitis at ang pagkitil. Kinagabihan at kinabukasan noong December 26, ipinalabas ng istasyon ang mga bahagi ng paglilitis at ang mga larawan ng nakitil. Hindi pinakita ng live ang mismong pagkitil, subalit ang mga resulta nito ay napanood ng buong bansa. Sa bawat tahanan sa Romania, nakaupo ang mga pamilya sa katahimikan habang pinapanood ang opisyal na pagtatapos ng kanilang bangungot. Wala na ang diktador, tagumpay ang revolusyon. Sa Timisoara na kung saan nagsimula ang lahat, nagtipon ang mga tao sa Opera Square, nagawitan ng mga makabayang kanta at inaalala ang mga martir na nakitil para sa kalayaan. Sa wakas, malaya na ang Romania sa ngayon.